Hello, good evening, good morning, and good afternoon saan man panig kayo ng mundo. Si Tolit sa Canada po ulit ito. Welcome to my channel. Medyo natagalan po tayong gumawa ng video dahil medyo naging busy po sa trabaho at sa pamilya. Kaya ngayon, pag-usapan po natin itong naging viral video ng isang beauty vlogger o isang beauty moto vlogger na si Yana. So pag-usapan po natin ito, sino po ba si Yana? Si Yana po ay isang motorist vlogger na may angking ganda, maganda siya, and marami rin po siyang followers sa mundo ng social media, especially sa Facebook at sa YouTube channel. So ganun po ang nangyari. Nagpunta sila sa Zambales, I believe sa Castillejos. May nasabayan siyang pickup truck. Si Ginoong Pascual. So, siguro, mabagal ang takbo nung nasabing pickup truck and nainip sila at doon nagkaroon ng konfrontasyon. So, panoorin po natin. Tingnan natin kung sino ang tama at tingnan natin kung sino po ang mali. Okay po? So, ayan po. Ayan sila. Actually, grupo sila na off-roading. May mga kasama siyang dalawang pickup truck din at saka I believe SUV itong mga ito. So ayan po siya, ha. Tingnan natin, ha. Tingnan po ang sinabi natin. Tingnan natin ang sinabi niya. So ang sinabi niya, nakita niya daw yung pickup truck na nasa unahan nila na siguro nababagalan siya kasi yung kalsada po is medyo rough. So siguro yung nasabing pickup truck driver is nag-iingat lang sa kanyang sasakyan at medyo nainip naman itong si Yana during the course ng pagmo-motorbike niya. Kasi nga mahilig sila sa off-roading. Mga motovlogger kasi itong mga to. So nag-a-adventure sila sa iba't ibang lugar para mag-motorbike. So ayan, nainip siya. So, nakikita naman natin, rough road yung kalsada. At sabi niya, medyo hindi maganda yung binitiwan niyang salita sa content niya na damn us. Diba? Na parang, sabi niya, wala daw signal light, na freaking signal light, hindi ginagamit yung signal lights niya, which is, may tama siya doon. Kasi, pag ikaw, alanganin ka sa pagdadrive mo or meron something sa pagdadrive mo, nagiging, what do you call that, distracted driver ka sa likuran mo. So, kung sa tingin mo is magbabagal ka according to the speed kilometers ng kalsada na pinagdadrivean mo o tinatakbuhan ninyo, i-hazard mo yung ilaw mo sa likod para aware yung nasa likuran mo na there is something wrong with your car or with you as a driver. So yun po, sa sinabi ni Yana na yun, medyo may tama siya roon. Tingnan po natin, ha? So ayan, o. So ang ginawa ni Yana, inovertaken niya yung nasabing pickup truck driver. So, marami ding madalas nangyayari din dito sa amin sa Canada yung ganyan na pagka ikaw naging distracted driver means is you driving on a road or a public road na hindi akma sa specified kilometers o sa required kilometers of driving. Let's say kung ikaw is nagda-drive sa 80 kilometer zone and you only driving it 60. So, ibig sabihin na nun kaagad is distracted driver ka na. Ibig sabihin, nadidistract mo yung nasa likuran mo, nakakonfuse mo yung nasa likuran mo, lalo na sa kaso nitong si Yana kasi walang divided lane yung kalsada. Como rough road nga siya, so walang divided lane. Hindi ka makasure kung mag-overtake ka o hindi. Diba? So, ganun po yung nangyari sa kanya. Kaya, ang ginawa ni Yana is inovertaken niya yung pickup truck sa kanan, which is may mali si Yana naman sa part na yon. So, bakit kanyo? Tingnan nyo.
Di ba? So, ayan. Nag-overtake siya sa kanan. Napakadelikado po ng ganong action o ng ganong ginawa ni Yana sa pag-overtake sa pickup truck. So, usually, pag mag-overtake ang isang sasakyan sa isang sasakyan, palagi sa kaliwa, hindi sa kanan. Walang, kahit everywhere, that is a universal laws. Hindi ka pwedeng mag-overtake sa kanan. So, komo itong si Kuya pickup driver is siguro nung nakita niya na yung kalsadang maayos na, nawala na yung lubak-lubak, nag-speed na si Kuya roon. At that time naman, nag-speed na rin si Yana at inovertaken siya. So parang nangyari, kung mapapansin nyo yung video dito sa part na to, ayan, tingnan natin ha. So ayan oh. So nag-speed ahead na si Yana, at the same time, nag-i-speed ahead na rin si Kuya driver, si Ginoong Pascual, di ba? So ayan, nag-i-speed ahead na siya. Ayun ang mali pa sa ginawa ni beauty vlogger. Nag-finger siya pagka-overtake niya sa kay Kuya driver. So foul si Yana sa part na yan, di ba? So pareha silang may mali. Actually, may pagkukulang si Kuya driver, si Ginoong Pascual sa pagdadrive niya along the way doon sa part na rough road. So, kung ikaw, iniingatan mo yung sasakyan mo as a driver, and then ka-encounter ka ng rough road at alam mo magbabagal ka, in order for you not to become a distracted driver, mag-hazard ka. So, ibig sabihin, aware yung nasa likuran mo na there is something wrong with you, and ang gagawin mo na mag-hazard ka, at that time, ang gagawin mo, tatabi ka sa kanan side ng kalsada. Whether that road has a lane on the center or whether that road has a certain lane or wala. Kasi, ang kalsada, meron man niyang dividing line o wala, considered yan as two-way traffic pagdating sa publiko. Unless ito ay may nakalagay na one-way road lang o one-way road. Ibig sabihin, kung inbound lang siya or outbound, dapat ganun lang. Pero ito, two-way road ito. So, parehas silang may mali sa party na yun. Kasi, if there is kung sa party ni Ginoong Pascual, if there is something wrong that you, on your truck, or is there is something that you need to protect on yourself or on your vehicle, mag-hazard ka and then tatabi ka sa right side, which is yung slow side, or ang tawag namin dito sa Canada is yung mabagal na side ng kalsada, yung slow moving vehicle side, para yung nasa likuran mo is aware na mag-overtake sa kaliwa mo, which is yung ang tamang pag-overtake. Palaging ang pag-overtake is lalabas ka sa lane at mag-overtake ka sa kaliwa. So, ibig sabihin, may line man yan sa gitna o wala, mag-out ka doon sa slow-moving vehicle pakaliwa, hindi pa kanan. So, mali rin doon si Yana. Kasi, nag-overtake siya ng pakanan, which is, pag binangga siya ni Ginoong Pascual, pakanan, o ginitgit siya ni Ginoong Pascual pakanan, during the driving course nilang dalawa, wala po siyang laban. Kasi, mali ang pag-overtake niya. Imbis na mag-overtake siya sa kaliwa, nag-overtake siya sa kanan. At may mali pa rin dito si Yana nang nag-raise na siya ng hands niya and sabay labas ng middle finger niya. So, yun ang mali. So, dito po sa Canada or anywhere in the world, pag i-overtake mo ang isang distracted driving vehicle, either na mag-excuse ka by raising your hands or kinakawayan mo siya
or titingnan mo lang siya at ngingitian mo. Yun ang proper way ng pag-express ng excuse me doon sa ino-overtaken mo. Pero at the same time, as I said earlier, mag-overtake ka pakaliwa, hindi po pakanan. Mali ang ginawa ni Yana rito sa parte na to. Nag-overtake siya sa kanan, which is mali talaga. Ayan po, tingnan nyo, di ba? So, ayan pa. Super good. So, huminto sila, nagpahinga sila. Intentionally, hinihintay talaga niya yung pickup driver para kumprontahin siya at para makipagkumpronta din siya kay Kuya Driver. Kasi, ayan no, tingnan nyo. Bakit nga ba? Tinatanong siya ni Kuya Driver na bakit ka nagmi-middle finger, boss? Etong sagot ni Yana rito is napaka-sarkastiko. Parang sinasabi niya na, tanong mo, sagutin mo, bakit? Diba? Bakit ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Ayun. So, nagdahilan na si Kuya si Ginoong Pascual, which is tama naman, na kaya siya nag-minor o kaya siya nag-slow down doon sa naunang kalsada is dahil lubak-lubak yung kalsada. So, ibig sabihin, napakaikli lang nung kalsadang nag-slow down siya. So, it doesn't matter kung nag-hazard siya doon or hindi. Kasi, hindi naman the whole course ng pagdadrive niya is mabagal siya. Kung nakikita ninyo, during that time na inovertaken siya ni Yana sa kanan, matulin na rin ang takbo niya. So, ibig sabihin, nag-slow down lang siya doon sa part na lubak-lubak ang kalsada. Medyo nainip lang itong si Yana, kaya niya inovertaken. And at the same time, nag-raise pa siya ng hands, which is not really appropriate. Kasi hindi lang naman buti sana yung pag raise niya ng hands is parang nag-wave lang siya, which is means na nag-excuse siya kay Kuya Driver para makiraan. Pero either way, if she did like that, na nag-raise lang siya ng hands, mali pa rin siya. Ibig sabihin, if she did that in a good faith, mali pa rin yung ginawa niya na kasi inovertaken niya ito sa kanan. Pero kung siya nag-overtake sa kaliwa, kay Kuya Driver's side at nag-raise siya ng hands just to express na to show to kay Kuya Driver na, excuse me, mauna na ako. Wala sanang road rage na nangyari. Wala sanang viral video siya na ngayon. Hindi sana nasira ang karir niya dahil sa medyo magaspang na pag-uugali niya dito sa eksenang ito. Di po ba? So, tingnan po natin ha. Kasi tinatanong siya ni Kuya, bakit ka nag-raise ng hands and nagmi-middle finger ka? So, siya pa yung matapang. Parang lumalabas na siya pa ang tama. Tingnan po. Tingnan po natin. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell Diba? me. Nagit-git nyo kasi May side mirror pa, ako wala. Oh, Hindi ka ito gumamit pa yun. ng side mirror mo? So, sa pangmali yun. Bakit nagpapatakbo si Yana ng motorcycle na modified by taking the side mirror out of the motorcycle? So, mali po yun. Dito po sa Canada, pag ang isang sasakyan mo, basag ang side mirror. And I believe, ganon din sa Pilipinas. Basag ang side mirror, hindi ka pwedeng mag-drive because it's a hazard. So, same way or there's no difference of driving or a motorcycle without side mirror. So, anong pinagkaiba noon? So, ibig sabihin, paano mo makikita yung nasa likuran mo o yung ino-overtaken mo kung wala kang side mirror, di ba? So, mali na naman siya na roon. Kaya, hindi ko masasabing walang mali si Kuya, pero may mali din si Kuya pero napaka-minimal ng pagkakamali ni Kuya. Ang pagkakamali lang niya is dapat nung nag-slow down siya,
palagi siyang nag-give way doon sa nasa likuran niya by driving on the right side of the road. Yun lang naman ang pagkakamali ni Kuya. Yun lang. Ibig sabihin, kung ikaw magdadrive ka at alam mo magbabagal ka, doon ka lang mag-stay sa right side of the road or tawag doon is slow-moving vehicle side of the road para yung mga nagmamatulin, yung mga naiebak na nagmamadali katulad nitong si Yana at mainiping mga driver o overtaken siya sa kaliwa kasi mabagal na nga siya and then at the same time nasa kanan lang siya. So ibig sabihin tama yung ginagawa niya. Tama yung pagdadrive niya. Kung ako man yung driver niya, wala akong pakialam kung mag-overtake kayo sa akin basta ako nandito lang ako sa kanan, nakatabi lang ako sa kanan, bahala kayong lagpasan ninyo ako. Lagpasan niyo ako ng lagpasan. It's all up to you. So, yun lang ang pagkakamali ko ni Ginoong Pascual na nagbagal na siya doon sa lubak-lubak na kalsada na yon and at the same time, gumitna pa siya. Dapat, kung nagbabagal ang isang driver, tatabi ka sa kanan. Pero, mas maraming pagkakamali itong si Yana. Kasi, nag-astang tama siya sa paningin niya sa sarili niya pero mali naman talaga. So yun po. Ayan o, di ba? Ayan pa, nagmura pa siya. So minura pa niya yung tao, di ba? So doon nagkaroon na ng asuntuhan. Hindi niya kilala yung tao. Pag ang isang tao hindi mo kilala, wag mong mumurahin ng ganun-ganun na lang na parang masyadong maliit ang paningin mo sa kanya. Doon nagkamali si Yana. Kaya, sa isang pagkakamaling video niya, bumagsak ang karir niya. Ayan na, di ba? Oh. Inaawat na siya ng, what do you call that? Inaawat na siya ng mga kasama niya o pinaalis na ng mga kasama niya na si Kuya para hindi na lumala ang sitwasyon. So, on my own assessment, napakamali talaga ng ginawa ni Yana. So, that brings her career to slow down as quick as a rocket. Sayang, ang dami niya ng followers and that single mistake, o hindi natin masasabing single mistake, marami siya on that particular incident, on that single incident, bubulusok ang karir ni Yana pababa. So, ang masasabi ko lamang po, when it comes to driving or when it comes to road driving, whether you're driving motor vehicle or whether you're driving motorcycle or a four wheels vehicle, lagi po tayong magpakakalma. Lalo na sa Pilipinas, sobra init sa Pilipinas, di ba? I'm sure yung outfit ni Yana na yan is lahat ng kasingit-singitan ng katawan niya, pinagpapawisan. Ikaw ba naman, balot na balot ka ng ganong klaseng get up. Kulay black pa. Diba? Eh, ang lakas maka-absorb ng init sa katawan ng black. Tapos, idagdag mo pa yung klima. Idagdag mo pa yung dust. So, siguro, yun ang naging factors para uminit bigla ang ulo ni Yana. So, ganun po ang nangyari. Pero, that doesn't mean na i-belittle niya ang isang tao, lalo't hindi naman niya ito kilala. So, ang nangyari ngayon, unexpected. Masyado niyang minaliit si Kuya Driver na hindi niya alam na mas mayaman pa pala sa kanya. Diba? So, maganda na sana yung karir ni Yana as a motovlogger dahil lang sa isang pagkakamali at dahil lang sa, sabihin na natin na, wrong assessment sa isang tao, bubulusok na ulit siya. So, kayo po, sabihin nyo lang sa comment kung ano yung sa palagay ninyo
na tama aside doon sa mga pinaliwanag ko. So, yun po ang batas ng pagdadrive pagka ang isang sasakyan or pagka ang isang driver nagdadrive ng isang sasakyan na alam niyang medyo there is something wrong with that particular vehicle, the best things to do is to stay on your right side and then slow down. And turn on your hazard para alam ng mga nasa likuran mo na there is something wrong with your car at okay lang sa'yo na lagpasan ka nila. So, ganun po. Yun po ang tama. So, comment po kayo sa ibaba kung ano po yung sa paningin ninyo o ano man ang mga suggestion ninyo tungkol sa ginawa ni Yana. So, again, thank you very much po ulit and don't forget to subscribe on my channel for my future and next video. So, salamat po na marami. Thank you for watching. Bye-bye.